Hello guys, good morning. Technical training po tayo ngayon. Turo ko yung maraming bagay ng pagmamanage at pagmamonitor ng ating DTC o Distributor Stocking Center. Bago lahat, huwag kalimutan na mag-subscribe, share, like, comment na rin at sabihin nyo na sa akin kung ano pa yung mga dapat kong ituro sa tutorial para mapakinabangan sa business natin. Okay, i-comment nyo, huwag nyo kalimutan na mag-comment. Then, click nyo yung notification bell button. Okay, so simulan natin. First, siyempre, pupunta ka sa yung DTC, Distributor Stocking Center. Click mo lang yung EC5, yan, empoweredconsumerism.com. Okay. Pagka-click mo yan, yun, wala nang internet. Hindi, open natin yung internet natin. Siyempre, kailangan naka-data kayo or may wifi kayo. yan, nag-open na siya. Okay, click natin yung DTC or DTC ko na lang para medyo ganahan tayong lahat. Username and password. Sa mga baguhan, kailangan ninyo to mga partner. Okay? Para alam nyo kung paano i-monitor yung ating DTC. Yan. Sa pag-open mo ng DTC mo, makikita mo dyan. Dito, log into Easy Shop. Tapos, makikita mo rin dito, mayroon silang parang nakapaalala yung you have 8 unclaimed Sodexo. Ay, hindi. 13 yata yan. Kasi alam ko, lampas yun. Okay. Tapos, yan. Dito yung pinaka monitoring ng binary points. Napapansin mo, yung may nakalagay dyan na 525 sa left. Binary points natin yan. Yung sa right, mayroon siyang 59,000. Maliit na lang yung points na meron ako kasi nga napa-plus out din kasi yan. Yun. So, yun yung dyan nakadepende yung left and right mo. Ibig sabihin yan, lahat ng papasok sa left na tao, paparis dun sa right na malaking points. Sa binary points yan, yung left and right. Tapos may nakikita ka dyan available flip cycle coupon. Diyan pumapasok yung ating mga GC. Kasi every 5 pairs GC yon, gift check. It's either products, travel, yon. Tapos pagka umabot na siya ng 25 pairs, Sodexo na siya. Tapos, dito rin makikita kung ilan na yung direct mo. Kagaya niyan, may makikita kayo na total direct referral earnings 13,000. Kasi dati, nakakapag-sponsor ako, nakakapag-direct ako nung 500 pesos pa yung direct referral. Ngayon kasi, 700 direct referral, hindi pa ako nakaka-direct. Pero meron akong paparating na direct. So meron siyang total direct referral 13,000. Kapag dinivide mo yan sa 500, ibig sabihin, ang na-direct ko, all in all, nasa 26 katao na. Tapos, yung total per earnings, mayroon kayong nakikita dyan na 38,421,000. So, yun yung total na pairing ko. Yung kinita ko sa binary. Tapos, sa unilevel earnings, dun sa from first level to 10th level, makikita mo dyan, kinita ko dyan, 1.4 million na siya. Ayun level yun. Tapos sa star set, ang kinita ko naman ay 3.5 million. Tapos yung total earnings ko sa itong account ko na to, kumita na siya ng 44 million. Tapos yung available balance, makikita mo rin dyan. Tapos yung kung ilan na yung GC travel, kagaya nyan, meron akong 179 na travel GC na hindi pa nagagamit. Okay, so yun yung ating DTC. Ngayon, mapapansin mo dyan sa may right side yung
Ito. Ito, pagka cellphone yung gamit niyo po, ano po? Yan. Meron kang makikita dyan na settings. Itong profile picture, pwede nyo i-click yan kung gusto nyo palitan. O, diba? Papalitan ko yan. Pwede rin. Yan. I-click mo lang yan, choose file. Okay, palitan natin para ano nyo na. Makita nyo. Yan, choose file. Tapos, hanapin mo sa files mo. Ano bang picture ang ilalagay mo. Hanapin natin dito sa mga pictures. Sa photos. Yan. Halimbawa, lalagyan ko ng picture namin ng ng mga anak ko. Pagpalagay na lang. Ito. Pwede yun. Kaming dalawa ng anak ko. Pinalitan ko. This way. Tingnan natin kung mapapalitan. Tagal, no? Pag hindi napalitan to, ibig sabihin, ayun, napalitan na. Okay, so, ganun lang pagpalit ng profile pictures. Then, punta tayo ito sa settings. Yan, may makikita ka dyan, my profile. Importante yun, i-click nyo yan. Then, tap nyo tong gilid. Itong para lumabas. Ito yung information ninyo. Kailangan dyan, kompleto yan, na ninyong makilapan yan. Hanggat maaari, kompleto yan. Kaya nito, hindi ko pa nalalagyan pala yung tax identification number ko, yung PIN number. Dapat malagyan ko. Kasi, magbabase dyan yung ating ano ba yan? Hindi ko pa pala nalagyan ito. Yun. So, kinumpleto ko na siya. Importante din, lalo na kapag ka-order kayo sa Easy Shop, importante, lalo na yung mga address, kompleto dapat yan. Mama, isara mo nga ang ingay yung Yun. Lahat ng information. Okay, so, submit na natin to. After nyo makompleto yun, submit na. Yun. Then, pag nasubmit nyo na, balik ulit dito sa may yung mga na yun. Balik ulit dito. Tapos, kung halimbawa, every month kasi, hanggat maaari, mache-check nyo yung kumbaga ma-open nyo itong DTC nyo. Kasi pagka hindi na-open, inilalak to ng opisina, ng IN. Ang mangyayari nun, ipapa-retrieve mo na naman sa office, nakakaabala sa atin, lalo na pagka, kaya importante, lalo na pagka uplines ka, ikaw yung upline, ilista nyo lahat ng mga username, password ng mga downline ninyo na hindi marurunong. Ngayon, para yung mga downline ninyo, bagong member pa lang, ay matutunan na agad yung pag-monitor at pag-open ng mga DTC, i-forward nyo na tong video na to, tong tutorial na to, para malaman nila kung paano yung pag-open at saka pag-monitor ng ating DTC. Okay, punta na tayo sa sunod. Makikita mo yung change password, click mo lang yan. Then, tap mo ito. Yan. May nakalagay dyan, old password. Click mo yung dating password. Tapos, yung new password, i-click mo yan. Tapos na confirm password. Yung new password tsaka confirm password, pareha lang yon. Then, save changes. Hindi ko napapalitan muna yung akin. Balik ulit ako dito. Sa multiple account, dito naman pupunta yung add account. Pagka halimbawa, one head pa lang ako, dito ako magdadagdag ng account ko sa sa add account.
itong kaninang pinindot ko, itong add account, hindi ko maipapakita sa inyo actual na paglalagay, bukod na lang ibubukod ko ng tutorial yon. Kailangan may actual ako na codes na i-encode, papakita ko sa inyo yon. Okay? Para may mas maano nyo. Pero pinakita ko saan yung pag-add account, halimbawa pag multiple account, halimbawa gusto ko naka second head or 3 heads ako, dyan yun sa add account. Okay, tapos yung logout, halimbawa kung magla-logout ka, pero kung hindi naman, kung gusto mong makita lahat ng mga account mo, ilan, halimbawa, naka 15 accounts ka kasi hindi nakikita dito sa pinaka-dashboard, i-click mo lang tong view all users ID. Yan, makikita mo lahat ng mga account mo. Okay? So, kung pupunta ka naman dito sa genealogy, yon, click natin yung genealogy para makita niyo kung ano yung mga meron dyan. So hanggang sa genealogy mo na ituturo ko kasi kung tutuusin ang genealogy, malawak ang explanation dyan. Pero yung ilang bagay lang ang ituturo ko sa inyo para hindi masyadong mahaba itong tutorial na ito. Okay, so genealogy, makikita mo dyan yung left and right mo. Okay, kung pupunta tayo sa desktop site, kaya lang liliit yung pinaka-screen. Okay, yung genealogy, ito yung tinuturo sa atin na left and right. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganyan. Okay, so kung ibabaliktad ko ng ganyan yung ayan, ganyan yung tsura niyan. Wala na kayong tumingin dyan kasi kailangan makita nila to kung kabuuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang yan. Tapos yung mga pangalan niyan halimbawa nung number 1, nung number 2, number 3, dito makikita sa baba. Kaya malalaman mo kung sino yung mga nakalagay dun sa structure na yon. Number 1, ako yan. Number 2, si Nori. Number 3, si Melody. Number 4, ganyan. Malalaman mo yan. So, sa akin kasi, nangyari sa akin, na-corner ako dahil sa talagang wala akong pang member nung time na yon. Kumbaga, pang one head lang talaga yung kaya ko noon. Marami pang siguro sa susunod ko na lang i-discuss ko yung kabuuan nitong genealogy para medyo masarap-sarap yung usapan kasi ang haba nito, basta importante kahit paano may matutunan yung iba. Okay? So, thank you po.